Wala kang mapapatunayan. Tinala mo siya dito para i-hazing. Kasalanan niya kung bakit siya namatay! Masayang nagdidiwang ang mga sagrado dahil sila ang nangunguna sa bilangan at malayo na ang laman nila sa kalaban nila. Habang nagulat naman sila Mangistong at Chris sa reaksyon ni Moises na malungkot ito habang nanonood sila dahil lamang na ang mga sagrado. Tuwang-tuwa naman sila Mangistong at Chris dahil malaki na ang chance na mananalo sa pagiging pangulo at sa pangalawang pangulo ang mga sagrado. Habang kumukuha naman si Danica ng pagkain niya, ay sinundan siya ni Felicia na nagbukas ng alak ng dalaga. Sabay inalok niya ito pero nagkunwari naman si Danica na hindi siya umiinom. Sabay iniwan na niya ang dalaga. Sinubukan namang tawagan ni Felicia si Justine pero hindi niya makontak. Nang i-announce naman ng mga nanalo sa eleksyon ay nanonood sila Aling Nadia at Melanie habang nagtitinda sila sa kanilang karinderya dahil lumipat na sila ng bahay. Nadismayado sila sa pagkapanalo na naman ng mga sagrado, maging sila Prof. Elmer at Attorney Corrales ay napailing dahil magkasama silang nanonood. Abot naman ang yakap ni Mercedes kay Rafael nang mananalo na ang kanyang asawa. Nang lumabas si Moises ay agad niyang tinawagan si Maxine para ipaalam na panalo na ang mga sagrado, kaya tinanong ng dalaga kung anong gagawin nila lalo't mas wala na silang kalaban-laban. Sinita naman siya ni Moises na laban lang nila ni Aling Nadia ang tungkol sa kaso ni Roland dahil ayaw niyang madamay pa si Maxine. Pinaalalahanan naman ng dalaga si Moises na mag-iingat siya nang sakto namang sasabihin sana ni Moises yung pakay niya ay huminto sa harap niya si Justine na nakasakay sa kanyang four wheels. Sabay sinabihan niya ang binata na may sasabihin siya at aamin na ito kaya sumakay si Moises na nakita sila ni Grace nang papaalis na sila. Na nagtaka naman si Maxine dahil pinatayan siya ng cellphone ni Moises kaya hindi niya nasabi yung giniit nito sasabihin niya sa dalaga. Hindi naman maantay ni Grace ang kapatid niya na umuwi kaya alalang-alala ito lalo't hindi na niya makontak ang binata. Habang nag-speech victory naman si Eleazar ay hiniling niya sa taong bayan at sa kanyang mga supporters na kung paano siya sinusuportahan at minamahal ay sana'y ganun din ang gagawin nila kay Danica na nag-iisang anak niya kaya abot naman ang ngiti ng dalaga. Sabay sinaad niyang mag-enjoy muna sila dahil kapag naupo na sila ni Rafael ay busy na sila at madami pa silang lilinisin. Habang nagsasaya ang mga sagrado ay pinag-aaralan naman nila Attorney Corrales at Professor Elmer ang kaso ni Roland at ang mga gagamitin nilang ebidensya laban sa mga sagrado. Habang nang nasa daan sila Moises ay sinita niya si Justine dahil sa mabilis na pagpapatakbo nito, sabay tinanong niya kung saan sila pupunta pero hindi siya sinagot ng binata. Niyaya naman ni Mang Estong si Grace na kumain na sila pero nag-aalala pa rin ang dalaga dahil hindi pa rin niya makontak si Moises na agad namang sinaad ng matanda na nakita naman niyang sinundo ni Justin kaya baka nakikisyat na kasama ng mga sagrado na agad namang sinaad Grace na hindi man lang nagpaalam ang binata. Mapapaamin na si Justine na siya mismo ang pumatay kay Roland kaya mapapatunayan ni Moises na totoo ang hinala nila ni Aling Nadia pero wala siyang kaalam-alam na nanganganib ang buhay niya sa mga sandaling yan dahil walang pakialam si Justine na kahit mapatay niya si Moises ay alam niyang pagtatakpan siya ng kanyang daddy at ang kanyang lolo. Kaya matibay ang loob niya na kahit makapatay na naman siya muli, gaya ng ginawa niya kay Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.